Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, umanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes at ginugunita natin at ipinagdiriwang ang kapisahan ni San Bernabe, na kung saan si Bernabe ang naging katuwang o kasama ni San Pablo nung ito po ay nagsisimula pa lamang sa kanya pong misyon na magpahayag ng mabuting balita. Kung tutusin po, mas nauna pa si Bernabe kay San Pablo, pero hinayaan ni Bernabe na matuklasan ni San Pablo ang kanya pong misyon. Siyempre, sa tulong po ng paggabay ng Espiritu Santo, kung kaya't itong dalawa ay naging magkaibigan, naging magkasangga, pagdating po sa pagpapahayag ng mabuting balita sa mga hintil. At ito po yung, siguro maganda po na maanyayahan tayo na mapagnilayan din kung tayo ba ay nagiging mabuting kompanyon sa mga taong nakakasalamuhan natin o sa mga itinatalaga sa atin. Hindi po madali na gawin mag-isa ang misyon. Maraming hamon, marami kang matutuklasan, kung kaya't mahalaga na mayroong kasama na kapag pinanghihinaan ka ng loob, mayroong mag-a-uplift sa iyo. Kung mayroong mga desisyon, mayroon din kahit papano maggagabay sa iyo kung ano magiging consequences, ano mangyayari, pwede mga posibilidad na mangyari. At hindi rin naman biro na magsimula na mayroong kasama, kasi mayroon din mga pagkakataon na magkokontrahan kayong dalawa, may mga pagkakataon di kayo mag-a-agree, may mga pagkakataon din na kapag lumalabas na yung mga issues sa buhay ng bawat isa, nagiging mahirap para sa dalawa yung maging magkasama. Pero gaya po ng nawa na itinuturo sa atin sa pagdiriwang na ito ay mas pahalagahan po natin at hayaan natin din, buksan din na ating mga sarili sa mga taong ibinibigay din ng Diyos sa atin na makasama. Dahil ang misyon ay hindi naman para lang sa atin, kundi ang misyon ay para maipakilala at maihatid ang mensahe ng Diyos. So, hindi tayo makakapagbigay ng kapayapaan sa mga taong ating makakasalamuha kung tayo mismo ay hindi, nagkakamit ng kapayapaan sa ating mga relasyon. Mahirap po, mahirap magtrabaho kapag yung mga
yung mga tao ay hindi okay. Halimbawa, kung sa simbahan, marami tayong gawain. Ngayon, pinaghahandaan natin ang pagdating ng relic ni San Nicolas at nililibot ang imahe ni San Nicolas sa iba't ibang barangay na sakop ng parokya. So mahirap kung ang mga naglilingkod ay kanya-kanya, ang mga naglilingkod ay may mga tampuhan, ang mga naglilingkod ay walang kapayapaan. Kasi mararamdaman ng mga taong pupuntahan, mararamdaman ng mga taong hahatiran ng mabuting balita, yung genuity ng mga damdamin ng mga naglilingkod. So, sa atin din, kahit sa pang-araw-araw nating buhay. So, sa pagdiriwang na ito, nawa po mas ma-appreciate natin yung kagandahan na mayroon tayong companion. Yung mayroon tayong katuwang, mayroon tayong, lalong-lalo na yung tinatawag na natin, mayroon tayong kaibigan o kasama sa buhay. Amen?